Tradisyon sa Paskong Pilipino ang simbang gabi, pero alam niyo ba, ang mga magsasaka pala ang nagpasimula ng tradisyong ito. Sa mga nagsasabuhay nito sa kasalukuyang panahon, may apilo po ang mga pari. Live mula sa Caloocan City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Joseph P., taon-taon tuwing Pasko, hindi lang naman mga kalsada at mall na ang napupuno ng mga tao dahil marami rin ang mga dumaragsa sa mga simbahan alinsunod sa tradisyon natin mga Pilipino na simbang gabi. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging abala ang paligid ng San Roque Cathedral dito sa Caloocan para sa anticipated mass ng simbang gabi. Kahit alas 8 pa ang misa, may ilang maaga para hindi maubusan ng silya. Papasalamat kami habang buhay, maganda namin kahit paano nakakaraos kami. Hihiling ba kayo? Siyempre, hiling namin yung mabapambuhay namin kahit matanda na kami. Saka pinag-ano kay asawa ko, may sakit sa puso at saka yung high blood. Sabi pagka daw nakabuo ka, mag-wish ka, totoo daw. Nangyari po? Sa labas ng simbahan, hindi syempre mawawala ang nakagawian ng puto bumbong, bibingka at salabat. Pero bakit nga ba kaakibat na ng simbang gabi ang puto bumbong at bibingka? Dahil mainit ang puto bumbong, mainam itong pampainit sa mga malalamig na gabi ng Disyembre. Dahil malagkit ang puto bumbong, simbolo ito ng pagbubuklod ng mga pamilya na kadalasang sabay-sabay pumupunta sa simbahan. At kulay lila ang puto bumbong bilang alinsunod na rin sa liturgical color ng Advent season o Pasko ng pagsilang ni Jesus na kulay lila. Kasi yan lang ang kasiyahan ng mga tao na pag Pasko, yan ang dinudumog ng mga tao. Oo, ay nahanap. Ayon kay Father Romy Tuason, kura paroko ng katedral, nagsimula ang simbang gabi sa mga magsasaka na nagtitipon sa kapilya tuwing madaling araw bago pumunta sa bukid. 9 na araw ito ginagawa alinsunod sa novena o karaniwang 9 na araw na dasal. Kaya may Pasko, nagkawang gawa ang Diyos. Ang Pasko ay pagsilang ng ating kaligtasan. Wala naman daw masama kung magsisimbang gabi na may baong hiling sa Diyos, pero wag naman daw sanang gawing exchange gift ang pagsisimba. Yun yung dapat nating matandaan. Yung tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi yung ang tinatandaan natin, hindi na ibigay yung hinihiling natin sa Diyos. At yung isinagawang misa dito kanina ay yung anticipated mass. Yan ay para doon sa mga hindi makadadalo sa tradisyonal na simbang gabi mamayang madaling araw. Pero para doon sa mga sumusunod talaga sa tradisyon, ang misa mamaya ay magsisimula ng alas 3 na madaling araw at meron ulit ng alas 4:30 ng madaling araw. Joseph Pia. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.